Best orientation and safe migration. Okay? Okay. Migration. So, sinabi ninyo, provision of support to CCPC functionality. So, dapat, ilagay dapat talaga natin ito na ilang meetings magkakaroon tayo per quarter. Di ba meron tayo mga napag-agrihan? Sa isang quarter, ilang beses tayo as the need arise. We have first, second, third, and fourth quarter na kumbaga parang management committee meeting or ano, so dapat para ma-institutionalize natin ang ating People's Council, dapat nakalagay talaga doon na meron tayong 4 quarter meeting, no? 4 na quarterly meeting sa isang taon at meron tayong mga meetings kung kahit kinakailangan. So, kaakibat doon sa meeting na yon, sa quarterly meeting or sa meetings, meron doon na, let's say, for example, siyempre kakain tayo, mag-snacks tayo, so may equivalent doon. At maybe yung ibibigay sa atin na allocation funds from the city government, doon natin yung ilalaan, no? So, okay, dito siya. And then, if we need an assembly, like for example, sa yearly, magkakaroon tayo ng annual CSO assembly. Lahat ng CSO dito sa Cotabato City, i-invite natin or i-ano natin ang ano nila. So, maganda ito na ano. Okay, actually, this is really a positive ano. Okay, ito siya. Then, existence of monitoring and evaluation plan. This will be form part of our monitoring and evaluation from the transparency and accountability. Okay? Kasi dito ito, kailangan paano natin makukuha ang ating transparency and accountability through our monitoring and evaluation plan. So, baka pwede nating ilagay, we will craft or formulate our CSO monitoring and evaluation plan. Okay? So, yun. Participation to local special bodies meeting. Tama. So like for example, sa local health board, some of you here are member of the local health board. So, tama, dapat meron tayong representation. Doon din sa CDC, may representation din tayo. So, lahat ng committee, sectoral committee, ng city government, dapat may representation tayo. Para masabi natin yung participatory governance ay nakuha natin. Okay? Okay ito. Actively participate in policy making drives. Yun sa CDC na nga. Kasi nagdi-decide sa CDC, that is a decision making body. Kung i-approve ba natin yung plano, i-approve ba natin yung decision ng karamihan. So, part po tayo doon. So, tama ito. Okay ito. Sino naggawa ito? Okay. Then, capacity building activity for urban poor leaders. Okay? So, tama din ito, no? Ang ano natin is, dapat, kung sa urban poor leaders, ano ang specific na capacity building or capacity training na kailangan? Dapat identify din natin. Then, to include the IB community, yes. So, kung i-generalize natin, pwede natin ilagay na conduct capacity training. Tapos, i-specify na lang natin doon sa project proposal natin. Okay? Kasi, sometimes, pag sinabi natin, capacity training on ganito, tapos may budget allocation na let's say, 100,000. So, kalaunan, maghanap na naman tayo ng another capacity training na para naman sa isang specific na beneficiary. So, para maging safe tayo, make it general. Tapos, sa project proposal na lang natin or project details na lang natin doon ilagay kung sino ba yung beneficiary. Let's say, pag naglagay tayo doon ng 500,000, so, kung marami ang gagawin natin capacity training, divide na lang natin yon. For example, 100
para sa IP, 100 para sa Muslim, 100 para sa ganito, ganito, ganyan. So, generalize natin. Because pag in-specific natin, marami na tayong capacity. So, malito na rin si budget. Okay? Then, Operation Center for CCPC, yes. Ilalagay natin yan as form part of our institutionalization of our CCPC. Then, participatory Islamic Da'wah Symposium Collaboration, yes. Meron tayong Friday prayer, no? So, kung pwede, meron tayong actually ngayon, kinukonvene na rin natin, kinikreate na natin yung Muslim Employees Association ng City Government. So, with partnership with the CSO, itong sinasabi natin Islamic Da'wah, Symposium Collaboration, doon tayo pwede mag-ano. Okay? And then, community livelihood training for women's parents, pwede natin ito ilagay doon sa livelihood, no? Ano doon. Pero kasi inilagay niyo dito marami na. And then community-based orientation on safe migration, not only on safe migration, but community-based orientation on, baka pwede natin lagay on various issues. No? Like for example, bigla nag-earthquake. Oh, yun ang kumbaga uso na issue. So, i-ano natin, kasi pag i-target mo lang ang isang, is, yun nga, maanuhan tayo na, yan lang, may specific lang tayo. So, maganda rin na i-generalize na lang din natin. Then, seminar on migration and local government. Baka dito, doon tayo sa may social cohesion. Ito may ilalagay. Okay? Social preparation. So, dito sa participatory governance and citizen engagement program, this is more on the institutionalization of our Cotabato City People's Congress. So, meron ako, actually, pasok ito siya, but may ginawa din akong pasok siya, actually, itong yung sinasabi nyo lahat, but pinaganda ko lang, no? And subject for your approval. So, pwede ko bang i-present sa inyo? Ha? Sige, next. Ito. So, yung objective natin talaga is to strengthen people's participation in local governance and decision making, which is kayo yon, no? People's participation and decision making. Dapat ang CSO through ang community through you as CSO, dapat alam din nila or meron din silang say sa decision making. Okay? So, ito yung sinasabing projects and activities. People's Assembly and Community Consultations. Pasok ba? Pasok. Andito, right? So, meron tayong, sabi niyo, meetings, assemblies, participations to LGU. So, pasok ba? Naglagay? Parang nag-ano tayo, no? Parang yung iniisip niyo, naiisip ko rin, right? Then, participatory budgeting forum. Sa CDC, di ba nilalagay doon ang budget kung magkano sinasabi. Sino naka-attend dito ng CDC? Ha? Yes, ma'am. Ikaw? Ikaw, ma'am. Di ba, pinipresent doon yung budget, tapos, may right po kayo magsabi, sobra naman ang laki ng budget na yan, tapos yan lang ang gagawin. So, meron po tayong karapatan mag-question. Okay? Because, kaya nga kayo nandun sa CDC, hindi pupunta kayo doon para kakain lang ng snacks, joke, or makinig lang, hindi. Meron kayong karapatan doon kung sa tingin ninyo na ang pinipresent ay sobra naman ito, gagawa lang ng isang eskwelahan na isang room ng eskwelahan, bilyon na ang pinag-uusapan. Diba? So, as a CSO, as people's representative, you have the right to comment or suggest or recommend kung sa tingin ninyo parang
merong hindi na tama or kalabisan na. Okay? So, that is participatory budgeting forum. So, yun. Kahit hindi masunod yung decision natin or yung recommendation natin, at least na ipahayag natin. Right? Okay, so yun. So, yan, participation in local special bodies. So, yung local special bodies, it includes the local health board, the CDC, yung sa education. So, yun. So, yan na. So, parang i-generalize ko lang, pero in-specific ninyo naman dito. Okay? Then, sectoral representation is strengthening the program. Yung sinasabi ninyo dito na urban poor, migration, Islamic, that is already the sector of representation. Okay? Then, barangay governance dialogue, no? Dapat, kasi saan tayo pupunta, di ba, sa community natin? So, like for example, may issue. Recently, the earthquake, halos lahat na, di ba? Napanik tayo, tapos yung ating, mga schools nagpalabas si Mayor ng walang pasok sa lahat ng antas. Why? Para tingnan kung ang building ba ay safe or whatsoever. So, as people's CSO, as representation of the people, pwede tayong mag-conduct ng barangay governance dialogue. Ano sa tingin mo? Tama ba? Si Mayor ng holiday? Or hindi. Yung parang ganon. So, isa ito, which is very, very good na activities kasi minsan gumagawa ng program yung katulad namin dito sa city na walang konsultasyon doon sa barangay. Diba? So, yung data doon sa barangay or sa community is very essential so that makagawa tayo ng magandang plano. Yung sinasabi nilang responsive planning. Ngayon, kung nagplano kami, like for example, nag-propose kami ng isang activity. Like for example, mag-feeding ng 50 na kabataan. Ang proposal namin, 50 na kabataan. Tapos, ang pagkain nila per head is 300. Yung pala, doon sa barangay na yon na target barangay natin na nilagay doon sa project, hindi lang pala 50 ang gutom doon, sobra 100. Pero, ibig sabihin, hindi maganda ang plano namin, ang program namin, kasi wala kaming consultation sa barangay. At doon papasok si CSO. Dapat involved kayo sa planning at sabihin ninyo, teka ma'am, mali yata ang ninyo data kasi galing na kami doon at nakaano na kami doon, may dialogue na kami doon at ito ang data namin. Nakikita niyo yung point ko at yung importance ng participation nyo. Okay, yun. So, dapat we have always the barangay governance dialogue. Then another thing is yung citizens feedback and grievance mechanism. Yung nilagay ni Ma'am kanina ng monitoring and evaluation, that is form part of the citizens feedback and grievance mechanism. Like for example, another thing, nagbigay si Mayor ng bigas dun sa area na yon. Sa area na yon. So, maraming instead na magpasalamat, maraming negative. Bakit? Kasi hindi natanong ang doon sa community, ano pa talaga ang kailangan nila? Bigas o tubig? Diba? Naglagay ng kalsada, pero hindi nila tiningnan kung nakakaabala. Diba? So, yan ang citizens feedback, grievance mechanism. Hindi masabi-sabi ng ordinaryong tao na mali ang program ng gobyerno sa government. At masasabi na nila yon through you. Kasi kayo yung tinatawag natin kanina na people's voice. Okay? So doon pumapasok yung
dapat ma-institutionalize natin yan. At kung magkakaroon tayo ng sinasabi ninyong operation center, dito ibabagsak nila yung feedback and grievance mechanism. At si ma'am, magtatawag ng meeting sa inyo as officer, may concern dito ang isang citizen sa barangay RH9 na ito daw. Ano ang gagawin? So, gagawa si ma'am ng resolution na napag-meetingan ninyo at isasubmit kay Mayor and SP for their response na ano ang dapat gawin. So, yun po ang talagang malaking responsibilities ninyo, papel ninyo as civil society organization. Then, public policy consultation session. Dapat meron po tayo always mag-conduct ngayon. Alam niyo po, pag nailagay natin ito sa plano at maganda ang pagka-interpret natin at paggawa ng project brief, baka mag-aagawan ng funders sa inyo, hindi lang city government, pati ang mga funders, no? International funding organization mismo ang susuporta sa inyo because public service ito eh. Okay? So, public policy consultation session. Example, ano ba ang pinapatupad ni Mayor ngayon? Yung pag 10 o'clock, lahat ng kabataan dapat nasa bahay na. Hindi na pwede pa, ano tawag doon? Curfew, no? So, ngayon, may isang barangay na nag-react na bakit ganun? Buhay na buhay ang ekonomiya pag gabi. Okay? So, pwede kayo, dahil doon sa issue na yon, pwede kayo mag-conduct ng public policy consultation para kung mas marami ang positive feedback kaysa sa negative feedback, pwede din ninyo yon sa city government na Mayor, baka pwede mo i-revise yung ano. I'll give you one example is yung policy ni Mayor na yung number coding mo yun, chat? Number coding ba yun? Yung sa yung let's say pag Monday ito lang ang yung pag coding, yung coding. Tapos pag empleyado ka ng city government, excuse ka. Hindi ba kung malagang mga iba? Bakit naman pare-pareho lang tayo dito na ano? Gano'n, di ba? So, anong ginawa ni Councilor Attorney Malang? Ilang taon yon nag-okay ang gano'n na policy. Pero nung umupo si Attorney Malang, inano niya yon, dapat kesyo empleyado ka ng city government or hindi, ang batas ay batas. Dapat pantay. So, ganun din. Okay? So, there should be a public policy consultation session. So, like for example ng ganun, alam nyo pag nakagawa kayo ng project proposal na ganun, tapos nakita ng na may say-say itong gagawin nila public consultation, sila mismo ang mag-i-sponsor sa inyo. Okay? Sila mismo ang mag-i-sponsor. Kasi alam nila yung advocacy nyo ay pang karamihan. Okay? Then, annual People's Congress, yung sinasabi ko sa inyo na yearly, this year, umpisahan po natin, ma'am. Lahat, maybe, gawin nyo na po yun. Maybe 3rd quarter or 4th quarter, early as 4th quarter, magkakaroon tayo ng CSO assembly na kung saan lahat ng CSO I challenge you, ma'am, for that kasi first time in the history ng city government that we will going to have the annual CSO assembly. Okay? Andyan na si DJ. Okay? So, magkakaroon tayo. So, okay ba ito? Ipapasok natin sa ating days? Is na-cover ba natin ito? Yes. Sobra pa. Thank you naman. So, thumbs up for this? Okay na? Yes.
Okay, sige. Yes, sir. Oh, sabi ko okay na. Okay na. Okay, so thank you, ha. So, now, sino naman ang mag-explain sa Leadership and Community Empowerment Program? Sige. Sige po. Kibewa. At ayan ang kanyang abon. Di kasi mag-classy po. Sige, sige, basahin mo lang po. Ang tagal man kibiwan. I according with respect po sa lahat na nandito, kay Madam President, kukulita na yan sa akin, mamaya nagsasalita. Okay, number 2, Leadership and Community Empowerment Program. Ma'am, pwede ba po nakikinig sa amin ng... Oo, na props. So, usually, ginaganap po kasi namin sa office namin yung tinatawag namin parang all-of meetings sa lahat ng mga returnees o OFW, especially dun sa mga may balang umalis. Okay. So, ang gikon ko dito ng Miss OFW Welfare Leadership and Integration Empowerment Program. So, isa na dito yung i-con ko na ma'am, i-diretso ko na. So in sa lahat po ng mga umaalis ng bansa, may pre-departure po na sinasabi or PIDOS. So yung PIDOS na yun, which is ang nagpipidos lang ng mga migrant workers. So ang gusto kasi namin, isa sa mga pinuproso namin na proposals with Mr. Sway is kapag magpipidos po, is kasama yung family. So that malalaman ng pamilya ng OFW kung ano yung mangyayari at ano yung madadagdag niya sa abroad. Opo. So in that case, ma'am, mabibuild doon yung knowledge nila about sa financial, kung paano nila mawag. Kasi every migrant workers, ma'am, may libreng binibigay na ATM. Oo. So, papasok na doon po yung financial stability, tapos yung leadership skills and livelihood capacity ng pamilya na may iwan dito, ma'am. So, yun lang po. So, itong lobbying for declaration of CSO Day or week, I think, kung naman siya, opo. So, parang nasabi na rin ni ma'am, na magkakaroon na tayo ng assembly, o hopefully, inshallah. So, capacity building activities for CSO officers, leadership conflict, transportation. Transportation. Transformation daw to. Opo. So, monitoring of transportation and affairs and its implementation through coordination and sectoral representative. So, workshop on inclusive leadership skills. Establish CCPC hotline number for mobilization of volunteers from different sectors, capacity building for youth, and training for leadership IPs, training for IPs, women's livelihood, and then leadership and community empowerment program, Madrasa Mosque Development Program, Education Feeding Program, Community Cleanup Drive, and tree planting, vegetable gardening. Okay. Okay din ma'am. Thank you po. Maganda no, yung dito sa OFW, their families, everything, sa leadership, no? But most importantly, sa leadership natin, unahin mo muna natin yung leadership capacity training na kayo, no, as CSO. Kasi paano natin ma-roll out yung leadership ability natin, kung mismo dito sa atin is wala pa. No? So, kailangan yung unahin muna natin yung tayo para pagpunta natin sa community, well-equipped na tayo with the leadership capacity. But, yun. So, tama ito, no? Dito sa capacity building for youth, tama ito. Pero, I suggest dun siya sa may social cohesion. Yung sectoral representation, no? Okay ito. Tapos yung, dito rin sa, yung sa mga migrants,
pwede rin siya doon na ilalagay natin. Okay? Focus tayo dito sa inyo. Oo. At saka community empowerment. Dito sa declaration, yes, na ano na natin. And, ito nga. Capacity building activities for CSO officers. Okay? Yan. Conflict transformation. Okay? Transformation. Then, monitoring of transport fares. Ito na yung sinasabi natin pag may issues, kailangan may meetings tayo na gagawin. Okay? Yan. Then, workshop on inclusive leadership. Yan. Ito, maganda ito. Yan. So, maganda itong ano mo ma'am sa mga migrants, pero doon natin yan ilalagay kasi ibig sabihin yung lahat ng sector ay kasali. Okay? So, meron din akong pre-prepare sa about dito. Nasa sa inyo na yun if you like. Pero lahat na naman nalagay nyo dito is tama. Okay? Sige daw. Tingnan natin. Ja, next. So sa Leadership and Community Empowerment Pro, ang objective natin is to develop capable, informed, and responsible community leaders. Sino yung responsible community leaders? Kami yun. Right? So, yun. So, yung sinasabi ni Ma'am kanina, leadership, training, capacity, conflict transformation, doon na natin sa Community Leadership Academy or program. Okay? Ipapasok yan natin doon. Then, Youth Leadership Development Program. Meron din dito sa akin, hinahawakan niya ang children and youth. Di ba si Ma'am Repasi? Okay. Then, Women Leaders Empowerment Initiative. Meron din tayo ito, no? So, minsan nga, bago tayo magbigay ng livelihood program, skills training, binibigyan muna natin sila ng leadership training, right? Then, volunteerism and civic engagement program. Hindi ibig sabihin, meron kasi sa atin na hindi niya alam, sige, mag-volunteer lang good ako, volunteer at the expense of her family, his family, na nagbo-volunteer. Na minsan, siya lang ang nagbo-volunteer, siya pa na ang napakakawawa, no? Without any ano. So, tingnan po natin kung ano ang meaning ng volunteerism at civic engagement program. Yung iba naman, gusto mag-volunteerism or civic engagement program para lang masabi ng organization nila ay ganon. Pero in return, ang gusto nila, makakuha sila ng maraming pondo. Okay? Which is okay din naman kasi yun naman din talaga. Pero at least mas more on service, no? So yan. Siguro po, ang kulang lang dito, hindi ko lang nilagay na dapat conduct youth leadership training, conduct women's leadership empowerment, conduct capacity building for people's organization. Itong capacity building for people's organization, marami po ito, hindi lang isa. Pero kung let's say, like for example, lahat ba kayo marunong magawa ng project proposal? Yes, ma'am. Lahat kayo? Ha? Hindi Hindi lahat. So, maybe isa ito, isang capacity building, ang dapat i-master nyo yung paggawa ng project proposal. Right, ma'am? Kasi ako, as an NGO ako, dyan ako na-promote. Hindi naman sa pagmamayabang, pero meron tayong talent sa pagsusulat. Okay? So, dahil doon, dumami yung projects namin. Kasi mabilis ako gumawa ng project proposal at sinasubmit ko yun doon. So, at saka, marunong ba kayo mag-networking? Mag-linkaging? Mag-partnership? Networking, partnership, dapat merong skills yan. So, baka pwede dito sa capacity building, dito ma'am, ang partnership, networking, and linkaging skills. Kasi, as an NGO, dapat malakas ang networking nyo, ang linkaging nyo, at partnership nyo. Hindi kayo makakakuha ng pondo na malaki pag slow kayo doon sa linkaging partnership. Dapat, tumatarget din, ang partnership natin, or linkaging natin, is more on
local. Pero ang partnership natin dapat more on international funding agency. Okay? Kasi yun ang malaking hatak na magbibigay sa inyo ng pondo. So, gawa tayo nun, ma'am, isang activity for the capacity building on people's organization on how you will enrich yourself in networking, linkaging, and partnership with the other civil societies organization para mismo ang organization ninyo ay malaki ang pondo sa mga programs ninyo. And I know magaling si Sir doon. Kasi nakikita ko doon sa TESDA, nabibigyan siya ng slot. And even the farm, right? At minsan, and di ba, isa kang serve sa mga economic. And hindi lang si ma'am, napunta ang international na ito dahil lang doon sa mga ganyan. So I know ma'am can give us some tips and also sir. At marami pa. So, inano natin itong capacity building. Hindi lang itong isang activity. It is pwede natin magawa ng sa isang quarter, sa isang buwan, doon sa AIP natin or sa LDIP natin, pwede natin sabihin, in 1 year, meron tayong ikakandak na 4 na capacity building. Tapos, amounting to how much? 2 million, 500,000 per capacity training. Ganon, para hindi tayo dito sa Cotabato na mainit. Doon tayo sa masasarap na lugar, okay? So, yung mga ganon. Okay? And then, volunteerism and civic engagement program. Okay? So, ang expected outcome is strong community. Dahil strong kayo, equipped kayo, efficient kayo as civil society organization, ang inyong community ay strong with community leaders na kayo yon, equipped kayo as community leaders, and yung mga gina-representa ninyo, like for example, sa youth, sa PWD, sa women, and so, empowered po ang ating sectoral organization. Agree? Yes! So, okay ba yan tayo? Yes, ma'am. Tanong ma'am or clarification sa Apo. community organizing training kasi ang ano kasi natin, maraming mga maliliit na grassroots organizations ba sa mga barangay na hindi nila kayang walang mga technical skills and access to facilities para mag-comply ng mga accreditation, yung mga ganon. So, paano ba natin ito makater dito na pwedeng makapag-provide tayo ng technical assistance doon sa mga asosasyon ng mga nanay, asosasyon diba, sa community. Part kasi siya sa city government, people's sectoral organization. So, saan siya banda ma'am? Kung pwede siya kung saan ba natin siya ma-cater, kung meron tayong desk or meron si CSO desk, anong boundaries ni CSO desk at ni CCPC? Saan po yan? Yan, mga ganun yun. Okay, sa community organization. Sa community organizing training, maganda po ito kung marunong kayo sa community organizing. Sa CSO rin ako dati, alam niyo po kung ano ang isa sa mga ginagawa ko kung may issue or meron, like person sabi ni ma'am, mag-CSO accreditation or mga nanay, paano natin mahingkayan si nanay mag-participate sa ating activity. Alam niyo ba kung paano? Or paano niyo mahingkayan dun sa community? Let's say may program kayo na immunization laban sa cervical cancer. Paano ninyo mahingkayan lahat ng kababaihan na pumunta? Sige nga, as CSO, tingnan ko daw kung ano ang ginagawa niyo. Ikaw, sir. Para sa mga about dun sa mga kababaihan. Example sa iyo, sir, dahil sa OFW. Paano mo mapatawag lahat ng OFW sa Cotabato City na meron ng isang programa? Ay, gagawa kami ng halimbawa mga OFW desk or assembly. Okay. Kasi naranasan namin last February 27, 2024 diyan sa CSU. Okay. So, nakalikom kami ng mga over 2,000 na OFW. Ano ang ginawa niyo, sir? Paano? Gumawa kami ng tarpaulin,
nag-post kami sa GC, our Facebook page namin. So yun, Paano sila nakapunta doon? Ano ang naglagay kami ng kwan, halimbawa, ito. dahil lang sa tarpaulin, pero ano yung parang na-engganyo sila pumunta? Doon sa mga programa namin, ma'am. Okay. First month, gumawa kami ng proposal. Oh. Pag-collaborate na kami sa barangay, next, sa local government, and then nagkaroon na kami ng collaboration, nagpatulong kami para Disseminate. Oo, yung programa na gagawin namin is mapabigay sa society, I mean sa town. Okay. So, dito, ano yung ginawa niyo? Tayo Ikaw, sir, ng ano ginawa niyo? association ba dapat? Yes, excuse me. Wait lang po, sir. Iwan lang po. Iwan mo rin. Ito lang. Assalamualaikum. Wait lang, sir. Okay. Okay. Hello. Masari po ng transport sector. Sa amin, when it comes to issues and concern, sa usapin ng transport, unang-unang ginagawa ko bilang pinaka-pinuno, isabi na ko yung federasyon, tatawag ko yung mga leaders na kasama. Pag-usapan namin kung kinakailangan ang issue ay gasolina, ano ang ating gagawin? Kung ang issue ay per-increase, ano ang ating gagawin? Kukunin ko ang kanilang mga puro-puro bago ko mag-decide as pinakahit. Kung kinakailangan strike, strike. Kung kinakailangan maghinahon, maghinahon. Yun po yung Strategy. aming mga estratehiya na ginagawa para po masolusyonan yung problema. Sige. Just to give you a parang sharing ko na lang din, no? When my first CSO engagement, naging isang youth coordinator po ako ng isang organization. Now, a challenge sa akin, tapos hindi ako doon sa lugar na yon, hindi ako doon lumaki, first time ko doon sa lugar na yon. Ngayon, challenge sa akin, paano po mahingkayat lahat ng kabataan na sumapit, na sumali sa aming programa. Alam niyo ba kung ano ginawa ko? No. I do the social mobilization. Okay, SOCMOB. I-research niyo po yan kung ano ang ibig sabihin ng SOCMOB at ano ang mga kailangan dun sa SOCMOB. And ginawa ko yon, tapos meron akong isang pakulo na ginawa, parang strategy, na in-study ko yun siya at tinignan ko yung para bang pag marinig ng kabataan, kahit ayaw pumunta, makakapunta. Yung para bang kung dito sa atin, kahit ayaw natin ano yun, pero pag narinig natin, ay pupunta ako kasi makakapera ako. Yung parang gano'n na ano, yung maano mo yung interest nila. So, let's say, pag pupunta ka doon sa isang area at gusto mo na ang advocacy mo ay maging effective, tingnan mo kung ano ang studyhin mo yung sa community mo, kung ano ang gusto nila. Ano ang kilitik nila. That is the social mobilization. Nang ginawa ko po yun, kahit ang Save the Children Japan and Save the Children US, hindi po sa pagmamalaki, wala pa akong experience doon. Pero buong Kolosulu na youth, kulang na lang ang building namin mawasak sa dami ng tao. Kabi-kabilat na registration, ini-interview po ako. Dahil nakuha ko lahat ng simpatya ng mga kabataan. And take note, ang mga kabataan sa Kolosulu, mga war free. At hindi pa uso ang edukasyon doon kasi halos lahat sila punta sa bundok kasi MNLF sila, ganito. But alhamdulillah, dahil doon pinag-aralan ko kung anong kiliti naman. So ganun po dapat din tayo. Pag pupunta tayo sa area, ano ba ang magandang strategy na makakapukaw ng interest? So yun. So that is form part of our community organizing training. Pag naka-community organizing training tayo, isa sa mga
topic doon yung social mobilization. Okay? So, kung makatraining tayo nito, baka pag sinabi ni Mayor na magpatawag kayo CSO ng meeting or ng tao, magampanya tayo, baka dumugin tayo. Okay? Dahil alam nyo na ang skill. So, inshallah, that would be one of our training, capacity training na gagawin natin na you will undergo effective community organizing training. Okay po ba yun? Okay. So, again, the expectation of this is to strong community leaders and empowered sectoral organization. So, approve po ba yan sa ating ipapasok pa natin yan sa ating mga PPAs? Yes, ma'am. Agree? Yes, ma'am. Okay, so inshallah. Okay. Now, punta tayo sa number 3. Ay, grabe, pinapawisan na talaga ako. Transparency, accountability, and good governance program. Who can explain to us? Basahin lang po. Ito, ma'am. Okay, number 3, transparency, accountability, and good governance program. So first is existence of monitoring and evaluation plan, monitoring and regulating body for therapy or education centers not under that federal shed, then participate for any program. Then we have create monitoring team for mobilized programs. Then we have symposium on good and inclusive governance, and full disclosure of project implementation and budget in LGU official websites, and participate on committee for monitoring and evaluation of projects and programs. Sorry po. So, sa transparency, anong ibig sabihin ng transparency? Dapat klaro, no? So, actually, ang CSO, tama ito na pang nilagay ninyo, participate in any program. Itong maganda dito, full disclosure of project implementation and budget. So, actually, sa fourth part of the transparency and accountability of the government, ay dapat sa every project, meron silang nilalagay na, di ba nakikita nyo sa mga project na doon na project title, project amount. Pag may mga project na nakikita nyo na ginagawa at walang gano'n, pwede nyo sitahin. Pwede kayo magsabi, like for example, may ginagawang building, tapos wala yun na yun, pero city government yun, pwede kayo magtanong. Sir, for, as part of the transparency, challenge po ito sa inyo kung talagang in partnership kayo ng city government. Tingnan niyo po yung mga mga project ng city government. At kung nakita niyo walang mga ganon, pwede kayong mag-comment. They will appreciate you. Alam niyo bakit? Kasi, ibig sabihin, kayo ay kasama natin sa monitoring and evaluation. Okay? So, ito for transparency. So, nakikita yung full disclosure of the project. Every project, may makikita yan kayo na nakaano. Pero may official website po ba ang city government? Opo. Opo. Meron po silang official website. At, ano yun, form part of the requirements sa every project na dapat meron ganun. So, kung gagawa po tayo ng monitoring and evaluation plan or scheme, dapat pasok po yun. So, para pag nagtawag na ng exit conference sa isang project, meron po tayong, hindi po tayo doon a-attend lang at uupo lang, makikinig lang. Pero pwede kayo magsalita. Based on our observation, nakita po namin sa day 1, wala pong ganon. Tapos ito, ganito, walang phase 1, phase 2 na development, accomplishment, ganon. Pwede po tayo. So, kung ang city government is really for transparency and accountability, they will appreciate you. Kasi ibig sabihin, katuwang kayo sa monitoring and evaluation. So, yun. Maganda ito, Symposium on Good Governance at yung tinatawag nila na anong tawag nito?
yung procurement, may mga training on procurement, para makita ninyo bakit sila bumili ng ganito kalaki na hindi pa naman ito kailangan. Meron siyang mga facing ba. So, kailangan din ng CSO, alam niyo. Para pag tinatawag tayo sa board, hindi lang tayo upo doon. Alam natin kung ano ba talaga yun. Okay? And then, create monitoring team. Actually po, dapat sa lahat ng monitoring, I will recommend na lahat ng kasama ang CSO para makita ninyo kung ano ang nangyayari, anong ginagawa namin. Okay? Pero, Yes. ma'am, yung parang committee on evaluation project monitoring sa city, walang na-identify tayo ng last na assembly. Para Yes. sino ilagay doon? Okay, so yun ang anuhin natin. Okay, I apply natin. Okay, so yun. So, maganda ito. So, meron din ako prepare. Okay lang sa inyo. Inaano ko lang po ito kasi we are running out of time. So, para pero next time, kayo na po ang gagawa. Okay? Sige, next. Transparency, Accountability, and Good Governance Program. Ang objective natin is to promote integrity and accountability in governance. So, social accountability monitoring teams. Meron ba dito? So, yan. So, pareho ang isip natin And then, Citizen Report Card Initiative. Ma'am, dapat meron kang ganun. Yeah. So, gawa po tayo ng gano'n, ng CCPC, at ipapa-approve po natin para every monitoring natin, meron tayong gano'n. Okay? Like for example, sa building, gender responsive ba? May gender lens ba? Yung mga, may prayer room ba na ganito, ganyan. Yung mga ganun na so nandun yung sa Citizens Report Card. Then, Open Governance Forum, magkakaroon po tayo, magkakandak tayo ng Open Governance Forum. Para hindi naman sabihin na tayo lang ang nagko-question or tayo lang ang may alam. Mag-invite tayo ng mga may alam, for example, the COA, the Budget Office, para malaman ng na ito yung project. May open governance. So, lalagyan mo natin dyan ng conduct open governance forum. Okay? Then, budget transparency campaign. So, di ba ngayon, yung mga maleta-maleta na pera, at dito rin sa bar, yung COA-COA, na saan daw napunta si ganito because of that budget transparency campaign. Hindi naman natin usisain kung but we will just maybe conduct an activity that says that we are for transparency. Yung mga ganun, hindi naman tayo makikialam. Pero yung lang natin, ihanan natin na alam natin ang nangyayari, we are for transparency. And then yung Governance Watch Program. Alam niyo ba yan na ang CSO, like for example, si Sir Baz, sa Transpo, dapat alam niya yung taas pababa ng gasolina. Pag may gasoline station na sobra ang tinaas niya sa normal, dapat mag-ano si Sir na hindi ito pwede. Kailangan So, dapat may governance watch program tayo. Or, doon sa market natin, pag tumaas na si gasolina, anong tataas? Sugar, bigas, lahat tataas. So, dapat may market monitoring watch. Dapat kasama rin tayo sa monitoring niyan. Okay? Then, community scorecard assessment. Yan ma'am, meron po tayong ganyan. Okay? Sa health, meron silang ganyan. So, if that is the case, kung gawa natin yan, ang expected outcome natin, increase public trust and transparent governance. So, yan. So, okay tayo dyan? Yes. Perfect. Perfect. Sige. Sabi niya siguro, pag may nakabasa, wow, tatalino ng mga CSO na Okay, sige. Inshallah.
Okay, number 4. Malapit na tayo. Peace, security, and social cohesion program. Anyone can read, please? Okay, Nelsa. Peace, security, and social cohesion program. Orientation and skill training of security, armed personnel, and all managing and handling neural divergence and other vulnerable individuals. Bausi Protection Center that is secured, keep confidential, coordinate with other NGOs for protection of the vulnerable. Number 4, culture of peace workshop for tribe people. Mindanao Week of Peace celebration, then women's protection training or seminars, children's protection care programs. So ito yung kanina na unang-unang activity pa lang. Natunog na si Peace and Order. Okay? Sino dito ang nag-monitor ng Peace and Order? Sino? Ma'am, yung sa amin ba, ma'am, ma-include ba sa Peace and Order? Nag-monitor kami ng mga distress OFW. Peace and order. Dito sa ano? Wala. Okay. Orientation on skills training and Skills training and security armed personnel. On managing and handling neuro. Ano ito siya, ma'am? Sa autism group. Oh, bakit may ganito sa ma'am? Kasi hindi lahat ng police personnel, hindi lahat ng armed personnel, especially mga security guards, aware kung paano nila i-handle ang mga Okay. Okay, may sige. nawala sa loob ng mall na nakalabas na Okay. So, social cohesion program siya under, no? Okay, maganda ito, ma'am. And then, Bausi Protection Center that is secured, kept confidential, coordinate with other NGO for protection of the, ano, ano ito. Then, Culture of Peace Workshop for Tribe People, maganda rin po ito. And then, Mindanao Week of Peace Celebration, sineselebrate po natin yan. At dapat nangunguna din ang CSO dyan. Okay? And then, Peace, Security, Women's Protection Training Seminars. More on, Women Protection Training Seminar. Ano ba ito? Children Protection Care Program. Actually, meron po tayo ngayong meeting sa LCPC. Nandun si Ma'am, no? So, yung sa sectoral, siya yung nag-represent dun sa atin. Kasi more on siya doon sa children. So, yun. So, tingnan natin kung ano ang pinaano ko dito. Kasi parang konti lang nilagay ninyo dyan ba? Baka napagod na kayo. APSM, ma'am. Ha? APSM. Sa peace Oo. movement. Kasi, pag may nawalang motorcycle, pag tawagan mo sila, ginalocate nila Bunto Tabato. Okay. So, baka pwede natin ano yun yung parang warning system or what, ano ba? Or parang barangay, awareness, barangay, no? Baka pwede natin ipasok yun doon. Okay, sige. Sige. Next daw, So, sa Peace, Security, and Social Cohesion Program, we want to foster peaceful and harmonious community, no? Ayun naman natin ng magulo, kaya nga peace and order tayo, diba? So, yung sinasabi nila na culture of peace, tribe people, pasok yun sa interfaith and cultural dialogue session. Kahit yung magsabi, kasi yan mga mukulo, mga Muslim, mga walang batasan. Sabi may magsabing ganon. Tapos, kaya mga Bisaya yan, mga Christian. Which is, as CSO, as People's Voice, dapat ipaintindi natin na tayo ay magkakapatid. Isa lang ang ating Diyos. So, there should always be an interfaith and cultural dialogue session. Alam nyo, marami akong best friends na puro non-Muslims. May isa Catholic, may isa Protestant, may isa Mormons. Pero nagkakaintindi kami. They respect my religion and I also respect their religion. So, dapat ganun po tayo. Hindi tayo magsabi, mga Bisaya yan, ay mga Mungkulo yan. Kasi at the end of the day, we have only one God. Okay? Kung sino man yun, basta there is only one God. So, dapat i-promote natin ang peace
and order and harmony through interfaith and cultural dialogue session. Ang tanong, sa isang taon, makailan tayo magganito? Isa. Isa lang, ma'am. Dapat apat. Dapat apat. Pwede tayo maggawa ng ganyan mga apat. For example, sa Ramadan, ang mga non-Muslim, pwede sila mag-volunteer. Kasi di ba nagbibigay tayo ng mga, ano ba yung tawag doon? Yung iftar. Pwede mag-volunteer ang mga non-Muslim in support sa mga brothers nila sa Muslim. Sa Christian during Christmas naman, pwede naman kami magbigay ng mga pang-aginado in support sa ating mga Christians or non-Muslim na kapatid. At sa IP Day, pwede din tayo makilahok or magbigay din ng ayuda or kung ano man or mag-participate sa ating IP. So, okay tayo sa interfaith and cultural dialogue sessions. Okay. So, itong pinaka-importante na sinabi dito na Mindanao Week of Peace Celebration. And that is one of our peace education campaign. Kasi, dito sa Mindanao Week of Peace Celebration, hindi lang ito gawa-gawa. Diba? This is a presidential din ng Mindanao. And even international NGO or community ay even Muslims and non-Muslims community ay ina-acknowledge nila ang Mindanao Week of Peace. So, alam niyo ba kung kailan yung sineselebrate? Okay, so November. So, pwede yan as part of our peace education campaign. Under nyan is yung celebration of Week of Peace. Okay? Then, community mediation and conflict resolution training. Dito meron community conflict din. Dito may conflict din. Dito may conflict din. Dito mas lalo na may conflict protection. Dito. So, tayo as CSO na nag-advocate ng peace and security, baka pwede tayo mag-conduct ng community mediation and conflict resolution training. Baka nagsasabi lang tayo, conflict resolution, conflict transformation, pero mismo tayo hindi natin din alam. Ano ang mga basics ng conflict mediation and conflict resolution. One thing pa is, yung sino ang members ng Anti-Drug and Crime Prevention Board dito? Si Sir Pads, parang nakita ko, kasama ka doon, sir, sa anti-drug. CDC ako? Oo, CDC, okay. So, pwede tayo dito sa Anti-Drug and Crime Prevention Advocacy. No? Pwede tayo mag-conduct ng ganyan, especially sa mga schools. Then, diversity and inclusion celebration. Like for example, yung IP, celebration, yung attend natin ng araw ng Cotabato, etc. So, and community safety forum. Like for example, ano ang pinaka-recent na may bulo dito sa barangay natin sa Cotabato City? Sige nga, kung aware kayo, Sir Baz, ano ang narinig mo na barangay na may gulo? Recently, may nabaril, may na riot or ano? Mahirap na. Hindi, recently lang ba? Recently lang, sir. Recently lang ba? Or may nakawan, or may ano? Okay. Okay, Poblacion 7. Okay, no. So, yan, baka pwede tayo ng community forum, safety forum. Paano kung may sunog, may pagnanakaw, ano ang gagawin natin? So, yun, no? We can conduct. So, ang expected outcome natin is
stronger social unity and safer community. Kasi pag sa community natin, pag maayos yung yung interconnection natin dun sa kanila, tapos na-explain natin kung ano yung dapat gawin ng isang komunidad in times of may problema sa peace and order, at tayo mismo din ang nag-i-implement, so we could come up a stronger social unity and safer community. So agree kayo doon kung yung sinabi niyo dito, nag-reflect po ba doon? Yes. Kulang pa ito, no? So, yun lang sabihin natin. Okay? So, okay na? Okay na, ma'am. Perfect. Okay. Snacks ka muna, ma'am. Sige. Dito sa next, working, tayo? So, sa number 5, yes, ma'am. Yes. Basahin mo muna kanina tayo Opo, ma'am. Okay, Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala yung organization sa IP, Libunta Duray Association from RH Academy po. Magandang hapon, ma'am, sir. inclusive tayo, mga. Opo. Kaya na-mention ka namin. Opo. Number 5, Disaster Resilience and Climate Action Program. So number 1 is training on waste composting vermiculture. 2, nature-based solution, mangrove reforestation, river bank restoration, river rehabilitation. Organization, capacity building activities for Eco Scout children and youth. Battle recycling plant program, Eco Battle, bricks and 1 kilo of rice as in incentive for recycling. Health awareness, training on BRR, raising awareness on proper garbage disposal. Enforcement of policy on waste segregation disposal with penalties. Disaster readiness, barangay level for handling identified neurodivergence use of ECD kits. Disaster calamity training participation. Plastic recycle projects, training on psychological first aid and debriefing for return OFWs. Itong vermiculture and waste composting, nagpunta kami I think March or February, doon sa Pampanga. Alam nyo, itong vermiculture nila, ang ganda-ganda. At saka yung meron silang para lang sa disaster and climate action program. But, pero parang hindi siya, dito sa atin ba? Hindi siya parang viable na gawin. So parang hindi nila yun. Pero ito nga nature-based solution ninyo, mangrove, actually, may concern na po ang isa sa mga kasama nyo na CSO. Itong mangrove reforestation, kailangan ng suporta natin lahat na mas paigtingin pa, no? Ito, kasi parang, ang problem lang din kasi daw is accordingly sa kasama namin sa city government is that may mga private owned. So, hindi natin mahimasukan na yun ang nagiging kalbo sa mangrove. Okay lang yun sa atin. Pero ang space na marami, privately owned. So, hindi tayo pwede basta pumasok. Isa rin yan sa problema. Another thing is yung ating Timaco Hill. Kino-commercialize na ngayon. So, instead, preserve natin yung Timaco Hill,
dahil nga nabili na rin ng private owned. So, no less than December, ayaw nila. Sabi na buhay namin ang palit. Pag-ano namin. So, siguro, ang magawa lang din siguro natin is more on advocacy. No? Kasi kung sitahin natin, baka buhay natin ng papalit. Pero, siguro, the least that we can do is just to advocate on what is right, no? Sa pag-ano ng ating. And then, yung river rehabilitation natin, kahit ano pa nga natin, talagang may mga kasama tayo or kababayan tayo na dito, lalo na sa nakatira sa river, talagang ano ba, hindi disiplinado. Tapon sa ano, yung ganun ba. So, yun din. Then, but on our part is more on advocacy lang talaga tayo on the protection, environmental protection. Organization and capacity building. At saka yung, hindi ninyo nilagay dito yung alay linis. Di ba isang program natin yun? Na one day, maglilinis tayo ng in o kalsada in support ba sa araw ng Cotabato or whatsoever. Baka pwede natin ilagay. Yung lakbay linis po. Yung lakbay linis. Dapat ilagay po natin, So that would be part ng ating, And then enforcement of policy on waste segregation. Actually, meron na po tayong palisiya. So, the least that we can do also doon is to remind our community, Noy, may batas, pag nagtapon kayo ng basura na ganito, merong kaukulang penalties para ma-enforce yun. And then, disaster readiness, no? Ito, pag may sakuna, dapat lahat tayo. Sino dito ang naka-train na sa disaster preparedness? Na-train na kayo lahat? Yes, ma'am. Ay, ikaw. Biowa po. Hindi, dito. Dito. Sino ang naka-train? Okay, so, most of you hindi. So, baka i-request natin na mismo tayo na mga officers ay maka-undergo ng disaster preparedness. Kasi paano kayo makatulong kung mismo kayo hindi nyo alam? Kahit yun sa first aid lang, di ba? So, yun. Then, yung ang recycling, yung plastic, ganun din, baka pwede rin natin yung pa-acting yun. And then, training on psychological first aid and debriefing of yun, yung sa, naman. Okay. Again, meron naman ako tingnan ninyo kung yung sinabi niyo dyan ay nandoon din. Okay, sige next. Ito. So, ang objective natin is to build resilient communities capable of responding to disasters and climate risk. So, one is yung sinasabi natin community disaster training. So, baka pwede tayong mag-conduct ng mga training sa mga identified, lalo na sa mga flood-prone areas, sa mga iskinita na maraming if ever may mga earthquake. So, community disaster preparedness training. And yung sinasabi nilang climate change awareness training, campaign. Ano ba yung sinasabi ng climate change? Bakit ngayon ang init-init ng araw? No? So, that is dahil sa climate change, sabi ng mga science, that is climate change. Kasi daw, kulang ng ating mga puno. Tapos, na kaya umiinit na. So, baka pwede rin tayo mag-conduct ng training na ganyan. Okay? And then, barangay resilience planning workshop. Meron po tayong disaster, tawag doon na training, no? On disaster preparedness ng every barangay, dapat kasama po kayo sa pagpaplano. Okay? Ang natin dito is attendance to barangay resilience planning workshop. Okay? And then, emergency volunteer network. Okay? Like for example, may nasunugan. Pwede ba tayo mag-create dito among yourselves na emergency volunteers? Yes, yes.
Oh, so that would be one of the resolution, Madam Chair, na gagawin mo na meron tayong emergency volunteer network. Yes, ma'am. Yung establishment of the hotline for CCPC. Oh, okay. So, okay. So, yun. And then, 3, growing and environmental protection activities. Alam niyo yung yung isang NGO dito na mahilig mangrove reforestation. Okay, GI. Okay? Pwede tayo mag-partner sa kanila. Okay? So, okay tayo dito sa tree growing. At ang sendro, meron silang mga activity or program on tree planting. Pwede rin tayo mag-partnership. Or, kung meron kayong na-identify na area na kailangan natin mag-tree planting, pwede rin yun as form part of it. Okay? And then, community-based early warning system. Like, for example, nabalitaan nyo ba na doon sa may, Ano ba yung sa Balot Island? Calamansi. sa mga Calamansi, 3 days ago, ang city government nila napalikasin lahat. Nabalitaan nyo yun? Yes. Oo, dahil meron daw, baka may mag-tsunami. Dahil yung tubig, yung dagat nila, matras. So, baka tayo, magkaroon din tayo ng training on community-based early warning signs. So, do you agree with that? So, ang expected output niya is improve disaster preparedness and environmental stewardship through the Cotabato City People's Council. So, agree kayo dyan sa ating PPAs? Yes. Ha? Sure or baka pagod na? Ha? Perfect? Basta ha? Okay. Baka sabihin nyo, ay hindi, si ano lang yan, I'm basing that, kaya advanced thinking lang ako. Sa inyo. Advanced, na parang kagabi, actually, kagabi ko lang yung inayo. Sabi ko, ano kaya ang maiisip nila? Oh, pero parang nagtugma yung pag-iisip ninyo ngayon at isip ko kagabi. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang galing po sa Kagalimort W Federation Incorporated. So, number 6, Economic Empowerment and Livelihood Development Program. Meron dito Livelihood Assistance Program, activation of BOB, bottom up, barangay bottom up, bottom up budgeting mechanism in PIME, and concern for a cause, inter-organization participation, and for CSO. So training of trainers, COT for inclusive livelihood skills training for all. Makabel ang mga kababaihan sa ibang programa ng city government and other agency. Sustainable economic empowerment and livelihood development, care of sa DOA. Skills and technical training activities to create and capital, market linkage and promotion. And then for IT livelihood training and how to improve our Sulagan food, the inor making in the uno-based seeds. And then economic empowerment and livelihood development program, community livelihood training, how to make pancit, bread making, how to make Maguindanao delicacy, food product made, promotion of sustainable organization, organic, protein vegetable garbage, and inter-organization fund drive, and a percentage for CSO,
at saka livelihood training for herbar and food processing like making, reading, and management. Yan po sa number 6. Okay, so economic empowerment. Ang tanong ko kung may economic empowerment para sa atin or para sa constituents natin? Okay. Para makakuha tayo ng funding para sa okay. Anyway, guys, youth assistance program, activation of DUB mechanism, ang mga kasagot po ito yung MILG natin. Okay, sa kung ma-activate ito. Then, yung concert for a cause, gusto ko ito, hindi lang concert for a cause. Kahit anong for a cause. Pwede po tayo nito, like for example, Zumba for a cause. Zumba for a cause. Or, maghanap kayo ng magandang palabas, tapos ipapalabas na natin sa tapos that is resource mobilization na rin in a sense. Pero, yung makukuha natin doon, meron kayong target beneficiary, diba? So, again, project proposal, okay? Maganda ito. And then, trainers training on ang ating OSWD ay puno-puno ng mga trainings at saka yung bigay nila na punan. tapos after nila i-training, Meron na naman silang punan. Pero sa atin, if we have a target beneficiary for example, si ma'am, dun sa community nila, may na-identify na siya ng 25 na kababaihan na gusto merong seed capital. Tapos gusto magtahi, gusto namin or gawa ng delicacy. Gawa, putay ng tapos ng proposal, through your resolution, ma'am, sasabihin natin sa OSWD to be considered as one of the beneficiaries. May partner sila mga katabato sa criminal council. yes. Kaya nga, yun. Pero iba rin CCPC. So, pwede yun po natin. Basta Ang role po ng CCPC dito is linkaging partnership. Okay? And then, maka-avail Avail, di ba? sa city government. Yes. Pero, paano sila makaka-avail? Wala kayong data. Dapat may data kayo. Na dito sa barangay na ito, may mga PWD na 20 katao na PWD. Ito ang kailangan nila, wheelchair, etc. etc. Dapat data-driven po yung ating proposal. Okay? And then, skills training, access to capital, meron po tayo dito, no? Basta ang inyong organization, even kayo can avail. Okay? Meron capital, basta may proposal kayo kay Atty. Male. Dito po sa harap ng negosyo center. Okay? Pinakamababa yata ang 25,000. Okay? Yan. So, itong vegetable gardening, dapat vegetable gardening kasi nasa city tayo, mag-identify po tayo ng isang area, tapos gawin muna natin pilot na yun. Like for example, sa mga ganito, nilalagay ninyo yung sa ganito, pwede man tayo makatanim ng yung lettuce o hydroponics. Kahit hindi na siya magkaya man yun siya na kung may pilot tayo, tapos ipapagaya natin sa iba. Okay? So, tingnan natin kung ito. So, support inclusive economic growth and poverty reduction. Ito yung goal natin, no? Objective natin. So, one is skills development and entrepreneurship training. Nandun ba yun? Yes. Okay, nandun. Cooperative development support. Yung sinasabi ko na naka-identify kayo ng isang community or beneficiaries, pwede ninyong hingian sa negosyo center, sa kay yung credit, or tulungan ninyo sila na ma-organize as cooperative para maka-avail din sila ng mga trainings or kung may ibigay man ang co-op, no? So yun, so cooperative development support. Then livelihood assistance referral, yung sinasabi ko sa inyo na pag may nakita kayo, igawa ng resolution si Madam through pirmado ninyo na ito
na-identify namin, nakita namin, may mga data na kailangan nila ng tulong, referral kayo. Okay? Then, financial literacy program. Isa sa nagiging problema, bakit ang ating, like for example, yung pautang or yung mga livelihood program natin ay palpak kasi kulang tayo sa literacy, financial literacy program. For example, nabigyan ng 25,000 ng isang ano. So instead na ibili ng fertilizer or gamit, wala mang ulam sa bahay, magbili muna ng Kitox. So hindi na ano, no? So yung parang ganun. So that is walang financial literacy program. Kaya lugi, no? Then, pwede tayo mag-conduct ng ganito, financial literacy program sa mga na-identify natin. Okay? And then, local market promotion activities. Like, for example, si ma'am, ano ba yung mga product ninyo? Anong product ninyo meron? Banana. Kayo ba may product? Urban. Ano? Pwede kami magawa ng sabon na matigas at saka sabon Okay. Oh, yung mga ganun. Pero, asan ang product? Pero marami. Okay, marami na. So, pwede natin silang tulungan. Like, for example, sa mga ganito na araw ng Cotabato, yung sinatawag local market promotion activity. Magdala ka, tingnan ko kung maganda kahit ako mag-promote ako. Okay? So, dapat meron tayong ganon. Okay? Or, like for example, si ma'am, Sa araw, ma'am, mag-display tayo. yes, or si ma'am, siya mismo ang kakausap sa ating negosyo center. Pwede natin i-display sa auto. Okay? Yan. So, yan. Then, social enterprise development workshop. Kung sa tingin ninyo na kailangan pa natin ng mga trainings para yung ating livelihood programs ay mas magiging successful, pwede tayo mag-conduct ng social enterprise development workshop. So, ang expected outcome natin is increased economic opportunities and community self-reliance. So, okay ba sa atin na itong nakalagay dito, nandoon ba? Yes, ma'am. Okay, perfect? Perfect. Perfect. So, malapit na. Last two. So, okay, anyone can read the number 7. I am from Tripod. Okay, number 7 is Digital Citizenship and Smart Community Program. Awareness raising on social media e-commerce or fraud. Digital CSEM online. Online sexual and then existence of CCPC web page. Training, the digital for web page creation and development of CCPC landing page, access, Landing yung nagpanghirang. training para sa basic computer training for youth, stages, and women. And then digital citizenship to smart community development programs with digital knowledge, safe online practices, and access to digital services. It aims to build a connected, informed, and responsible community. And the last one is uses technology for development, transparency, and better livelihood. So, itong awareness raising on social media, scammers? Okay. So, ito yung natin, no? Ang objective natin is contribute to the development of a smart and informed citizenry. So, paano yung advocacy or program ng local government ay
maiparating natin sa ating community through digital citizenship and smart community program. So, number 1 sa activity natin is yung digital literacy training. Nakita niyo yung building doon? Sa baba? Yes, ma'am. Doon? Lahat ng programs natin, especially with regards to yung kung about sa market, about sa program dyan sa yung dyan sa baba sa may treasury, nandyan yan. No? Gumagamit na sila ng digital literacy. So, pwede tayo mag-conduct ng digital literacy training para sa ating lahat. So, siguro sa isang taon, ma'am, pwede tayo mag-conduct ng 1 or 2. Hindi naman like for example, pag mag-conduct tayo ng isang digital literacy, hindi sa second conduct natin, pareho-parehong beneficiary. Ibang beneficiary naman. Okay? Then, e-governance awareness campaign. Yung gamit ng, sabi nila, e-governance, pwede na tayo ngayon magbayad ng GSIS, ano ba? Collite, through e-governance, through GCash, ano pa ba yung ibang Then, kung hindi natin alam, yung ordinary community na hindi alam, magpila pa siya doon sa Collite, na pwede naman niya bayaran through GCash lang. Kung meron tayong e-governance awareness campaign, makandak natin sa community, malaking tulong yun. Okay? Kahit ako ngayon, hindi na ako pumipila. Kasi di ba ang pila, gano'n? Oo. Ngayon, pwede ka naman sa cellphone mo na lang. Pero, lahat ba gumagamit ng gano'n? Hindi. Kasi, hindi pa nila alam. Pero pag nagkandak tayo ng ganito, doon para sa kanila, doon nila mai-instill yan. Not necessarily that tayo mismo ang magkakandak niyan. We can invite mismo ang Collite, ang GSIS, or other na payment na ma'am, na sila mismo ang mag-explain sa community. Maghanap lang tayo ng target participants. Yun. So, yun ay kung gusto natin tumulong. Okay? Then, Community Information Center. So, Community Information Centers. Kung inshallah, kung maka-come up na tayo, maka-establish na tayo ng CCPC office, yan magiging Community Information Center na rin natin. Then, Citizens Data and Feedback Platforms. Yung sinasabi ko sa inyo na dapat may data tayo lahat. Tulungan natin ang kung wala tayong data, sino ba mga officers ng natin? Dapat kung wala tayong data, mag-request kayo doon sa OSWD. Like for example, ilan ba ang PWD ng Cotabato City? Para kung meron tayong program, ma-address natin at data-driven yung ating programs. Then, responsible social media advocacy. So, yung sinasabi dito is yung mga bawal bastos law, sa transportation, sir, paano ba yun? Yung mga bawal bastos law? Yes, meron. Kanina, yan yung kinanda sa Sardones. Sardones. Kanina. Okay. Batas yan eh. Batas yun. So, pwede natin yan gamitin, yan ang bawal bastos law. Pwede natin yan i-conduct din sa ating, And then, technology for community development workshops. So, ang expected outcome natin, ang ating mga community, ang ating Cotabato City will be more informed, connected, and digitally empowered citizens. Kasi kahit nga ang bata ngayon, marunong naman ng cellphone. So, dapat well-informed sila. Okay? So, do you agree with that number 7? Yes. Makaya ba natin gawin yan? Yes. Okay. Kaya ano ninyo?
Okay, but the last but not the least, yung social inclusion and sectoral development program. Yes, Council. Explain mo na, Mama. Simbolo na putalat ko na. Okay, magandang hapon sa lahat. Pakiwalit ng aling pagkaalam. Sa number 8, social inclusion and sectoral development program supports responsive and responsive parenting for parents and intensifies social and emotional learning Action President. Ito ba? Ngayon ko, timang katulong. economic promotion. Promoting our culture, Bakit ko na? Hindi ko katulong niya. Okay, malo kami ka. Kami himunanya. So, inclusive governance and sectoral empowerment program and initiatives to ensure no one is left behind. Creating women, youth, citizen, IPs, and schools of use. So, promote equal rights for participation and fair access to opportunities for all sectors. And lastly, strengthening diversity and make inclusive of sustainable. So, Parang sinabi niya na lahat yung actually tama. So, ang ibig sabihin ng social inclusion is dapat lahat ay walang maiiwan. Sabi nga dito ni Ma'am, no one is left behind. So, social inclusion, ang objective natin is to ensure that all sectors are represented and included in the development process. For example, doon sa scholarship, hindi ka pwede si Patalino lang ang pwede doon. Or si Mayaman. Di ba, aminin man natin o hindi, mostly, yung nakakakuha ng scholarship, yun pa ang Mayaman. Di ba? Di ba? Bakit? Kasi sila yung nakakasahan. May buffer, so, dapat, pag nakita natin na gano'n, bakit lang ang nakakuha ng scholarship at sa NBU? Bakit ang saan wala? So, baka tayo pwede mag-react? Kasi yung advocacy natin is dapat walang maiiwan. Or for example, sa scholarship ngayon, puro lahat walang kapansanan. No? So, tingnan natin, dapat meron man na 2 o 5 na PWD. Dapat may IP, may Christian, may non-Muslim, may Muslim. Hindi puro non-Muslim na, or hindi pwede Muslim na lahat. Dapat lahat represented. So, doon tayo papasok. Dapat titingnan natin na, let's say, i-represent sa atin ng, ano office mo pagina? Sa youth, no? Tapos nag-adjust, talando. So, titingnan natin, no? At kung makita natin na parang may discrepancy, may pwede tayo mag-react. Okay? And kasi kailangan natin yung advocacy natin dito. Si Mayor, ang advocacy niya para sa lahat. Okay? Wala si Muslim, wala si non-Muslim, wala si Christian, wala si IP. Lahat dapat kasama PWD man or hindi. LGBTQ, TIA, yan. Indigenous people, dapat senior citizens, dapat kasama sa lahat ng mga benefit. So, paano naman natin baka makakandak tayo ng sectoral needs assessment?
No? Bago tayo rin sa magbigay ng program, dapat alam natin kung ano yung basic needs na kailangan nila. Another thing is baka pwede tayo mag-conduct ng advocacy for inclusive policy. Paano natin mag-advocate ng inclusive policy? Ma'am, paano ka nag-aaral ng inclusive policy? Sa organization o sa... Yes, ma'am. Ginagawa talaga namin sa mga programs ay meron kaming Checklist. Checklist. Bawat activity namin, kahit magpag-partner kami sa LGU or sa ano, naka-embedded na siya mga. So, para sa mechanism, so madali na siya na kahit yung mga LGU or barangay na medyo hard embedded or gano'n, dahil partner kami, nakapacilitate tayo na, sige ma-encourage yung hindi ma-required sila. So, nasa system, may embed na rin sa ating mga system, yung pagiging inclusive. Okay. And one is that is yung sa ating attendance. Doon yes. Sa attendance sheet natin, dapat may column na tayo ng PWD, may citizen, may ano, para checklist na lang. Para mag-assess natin, dito pala sa training ng ganito, 4 ang senior citizen, 1 PWD. So, makita natin kung gaano ka-inclusive ang ating program. Okay? So, alam ni Ma'am Chairman, Ma'am President, so, i-integrate mo yan sa ating system. Okay? Ito, latest itong PWD Lab, meron pa talagang mga distributions din, no? May mga categorizations pa. Siguro pinaka-late kasi siya, pero in terms of gender, in terms of age, in terms of tribe, in terms of cultural divisions, integrated sa ating mga. So, dapat ma'am ganun ang ano natin, okay? So, yun. So, if hindi pa natin yun alam, baka pwede tayo mag-conduct ng advocacy for inclusive policies. Kahit po sa mga policy or sa resolution, malalaman mo rin din siya kung inclusive siya or hindi. Okay? So, magkakandak tayo ng advocacy for inclusive policies. And then, community inclusion campaign. Isa rin po yung sa autism. Sino ba dito nag-advocate sa autism? Isa po yun sa pinagtatalunan namin. Kasi, hindi naman namin. Yung sa some of our, kasama ni Chris. Sabi niya, bakit ang autism parang special? Kaming PWD, ano naman din kami, may kapansanan naman din kami. Bakit wala kaming budget for that, pero ang autism meron? Yung mga ganun na tipo na ano. But, tingnan din natin, dapat mapaliwanag natin kasi ang autism, ano siya, psychological, emotional, at saka ano talaga yung, ano niya, physical. Iba talaga ang ano niya, ano na yan, yung kulangan niya, opo, yung ano niya. Oo, hindi katulad ng, let's say, yung bulag lang, mata lang, pero okay ang ano nila. Pero yung sa kanya, iba talaga. So, kailangan mo pa i-explain. Oo, para magkakaroon ka ng inclusive policies, okay? Doon naman sa community inclusion campaign, okay, pag may mga ayuda, sino lang ang pwede magbigyan. Okay? So, baka pwede natin, pag na-observe natin, ay, puro lang man yan mga kapamilya. Kapamilya ng barangay official. Oo, puro man yan kapamilya, wala silang kapuso. Okay, yan yan. So, pwede natin yan hindi natin sila sasabihin, hindi natin sasabihin si Kap na, Kap, bakit puro kapamilya? Kami kapuso, hindi ba kami nasali? Baka pwede natin i-campaign na dapat pantay-pantay lahat mabigyan. Okay? And then, sectoral leadership forum yan. Ang IPs, yung sinasabi ninyo, dapat may leadership training ng IPs, may leadership training din ang Muslim, may leadership training. Or kung makaya natin na lahat sila sa isang leadership training, then why not? Okay? Para mas maintindihan nila. So, ang expected outcome natin is equitable representation and inclusive development. So, amenable po ba kayo dyan? Okay po ba tayo dyan na ilagay natin sa ating PPA, sa ating plans?
Any objection? Or comments? Or recommendation? Oh, ma'am. Okay na yan, ma'am. Okay na? Okay. So, tapos na tayo sa ating pagpaplano. Ngayon, bigyan naman natin ng masigabong palakpak ang bawat isa. Okay. At, ang ating next natin is, we have this template called na ARP and LDIP. Anong oras na po ba? Okay, 3:46. Kung marirequest ko lang po sana kay ma'am, maghanap na lang po tayo ng isa yung kasama ninyo. Ilalagay na lang po itong mga ito sa template. At magka-calculate lang tayo. Like for example, dito sa social inclusion, tapos conduct sectoral needs assessment. Prioritization na lang. Opo, tapos magkano yung parang budgetary requirements. Huwag kayo mag-limit. Pero huwag naman sobra. Yung sa tingin lang ninyo, like for example, mag-conduct kayo ng 4 meetings sa isang taon, magkano ang per meeting? 50,000 or 25,000. Like for example, sa amin, sa gender and development, every meeting namin is worth 25,000. Oh, yun. So, kayo na yung bahala mag-ano ng budget. Okay? So, if we could have that, ma'am, ipapolish natin po yan siya, then we can submit it. Don't worry about the inclusion kasi pa-din yun po natin. Kasi ang importante na process natin, tapos napakita natin, tapos isasubmit natin sa SP. And kay Mayor, na meron po tayong ganun. At, kayo rin po, I'm asking you na kung pwede, tayo rin po, samahan ko kayo na magsasabit po tayo kay Mayor na. Tapos na Mayor, ito na. Ipapalis natin, pagandahin natin ang care of DJ. Basta maayos na siya sa amin. Ang ano lang natin doon is yung magkano yung amount. Like for example, sa capacity training, magkano per year ang ilalagay nyo? 1 million ba? 2 million? O 1.5 ba? Or 500,000 sa year 1, year 2, 500 din. Mag-start ng 2027 na. Or kasali pa, pwede pa maisingit sa 2026. 2027 na sir. Kung may tayo ng quarter, third quarter, fourth quarter, 2026 po yan lang, no? Oo. So, saan yung banda? I-ano lang muna natin kay Mayor yun, care of. Pero sa 2027 na I-ano tayo. natin sa SP, Opo. ratio. So, yun. So, ang sa inyo na po yun yan. Sige, ma'am. Sige, i-assignment na natin, no? Kasi, ano na, wala naman tayong time para mag-go through sa PPA, sa templates. So, kung sinong, manawagan ako kung sinong pwedeng magtulong, magtingin. Pero out of this, ma'am, pwede kami makahingi na, Yes, ibibigyan natin ng copy. At saka ito. Tapos, pwede tayong mag-session, Yes, no, pwede. with DJ para next ano ba yan? Next week or next week? Makakaya pa ba? Or this week. This Or week at ito- Friday? Opo, pwede. Bukas. Bukas? Kaya ni DJ. Oo. Para ma-pick up natin kung ano for 2026, 2027, at gano'n, at malagyan ng budget. Opo. Sino po bang pwede? Kahit doon lang po sa office kayo. Sa office na lang po kayo. Pwede. Oo. Or pwede po kaya gawin na lang muna natin namin tapos upuan na lang kung ano para hindi masyado malaki yung time. Ayan. Oo, sige. Para take home lang muna, ma'am. Oo. Tapos saka pwede. Sige, ganun. Pero ngayon, okay na yan kasi pwede natin ma-take home. Pero itong resolution, ma'am, na touch natin i-submit, kailangan kasi siyang Pirmahan. pirmahan at saka i-send. Pwede ko ba siyang i-run through Pwede. sandali na draft resolution kung meron kayong madagdag, magkulangan. Tapos,
resolution number 5. Baliktad yan. Ganon. Kasi minsan may balik pa din. Sige po, sandali lang po talaga. Yan. Sige po, meron na kasi tayong, nung una nating pag-meeting, meron na tayong nagawang 4 resolutions, no? Previously. And then, yung naglabit tayo ng proposal, itong conduct ng strategic planning. Tapos, ito na yung pang-5 natin for this year. So, ewan po kung okay ito. Ang title is A Resolution Endorsing to the Office of City Mayor at Sangguniang Panlunsod the CCPC Strategic Plan 2026-2028 with program... Dapat 2027. Ay, 2027. Tama. 2027. To 2028 with programs, plans, and activities subject to inclusion to the city local development investment plan and annual investment plan for 2027 with budget allocation. So, i-edit nyo na lang po yan. Ano po ang tingin sa title? Or pwede rin 2026 lang, pero hindi na lang nilalagyan na. For yung amount, yung lang kasi. 2026. Sige po, i-ano ko muna lahat to, tapos balik lang tayo. So, una po ay nagsabi dito na whereas on December 5, 2025, the City LGU through the MILG, Cotabato City Field Office, and OCPD-C facilitated the General Assembly of all accredited civil society organizations in the city and elected its first Cotabato City People's Council, who subsequently took their oath, officiated by the Honorable Mayor Muhammad Cruz on January 26, 2026. Whereas the first major activity planned out and initiated by the People's Council was the conduct of strategic planning workshops, so medyo that captured the vision, mission, programs, plans, and activities of CCPC with overwhelming participation of its members and officers on June 17. Ayun po. Whereas the CCPC being the leading body of CCPC participation in the city local development government unit, vehemently endorsed, kung baka questionable term, the integration of its strategic plans, programs, and activities to the LDCIP and Annual Investment Plan for 2027. Kasi may parang mas immediate na 2027, no? No, ma'am. Parehas siya sa ibabaw. Consistent 2027 Annual Investment Plan for 2027. With budget allocation. Anyway, first page ni ma'am, ang mga signatures nasa baba, pwede na ito i-edit. Yan na po. Done this, ano tayo yun eh? Motion to be seconded is resolved as it is hereby resolved that the CCPC do hereby endorse this strategic planning output, no, itong document, to the City Mayor at Sanggunian for their consideration and approval. So yun po, and then sign tayo lahat sa baba ng Tapos attach yung attendance ninyo, ma'am. Sige po, balikan natin dito. Ano po ba ang finalize? Before i-develop. Ano yun lang mo? Styling na lang. Okay. So, pwede na po ba natin ito i-print at anuhan? Yung, lalo na yung page na mag-sign tayo. Justify mo lang siya. Styling na lang. Ibaba na lang Justify yung... mo lang. Justify mo para maganda.
ulit yung ano, kanina. Dapat yung whereas niya ma'am, capital letter lang. Oo. Whereas Si yung Galing whereas niya Body, capital. ito si Julie. Yung capital si mga whereas. Being the living body. Yung vehemently ba, ma'am? Hindi raw siya doon. Strongly, like, Or strongly endorse. yes, strongly endorse. Instead of vehemently, strongly endorse. Hindi kong kita. Yan. Doon sa taas. Ay, Lola. Strongly endorse. More, yung annual investment plan, lagyan pa rin po ng 2020, ano? Hindi naman. Hindi na. Kasi local LDIP. So, any comment daw? Any comments? So, pwede na tayong maghintay sandali para i-sign up, i-sign natin. Yes. I-request natin si ano para print. Manis na makatuwa. Ay, uy, palakpakan muna natin si Ma'am. Wisdom, your skill, you know, makita talaga natin na seasoned, no? From Galing ko na rin. experience. Yeah. So, thank you so much and hopefully mag-success po ang ano natin. Okay, see you. Thank you very much. Ay, ma'am, photo muna tayo. Doon siguro ang iba, ano din, may magtaya. Doon kay may streamer tayo. Sige po. Kasi ang iba, walang t-shirt pa. Oo, ako nagsuot na tayo. Pakiano lang ha, paki-download. Sir, maglaba ka tayo, ma'am. Close fit, close fit. Ayun, tayo na tayo sa likod. Okay. Okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa, 1, 2, 3, smile. Last one. Video kayo ng maraming salamat. Okay, 1, 2, 3. Okay. Thank you so much. Sige po. Orient pa tayo sa anong mangyayari natin. Pwede ba tayo makahingi ng idea? Ano ba ang plan? Ano ba ang plastada? Ano ba ang mangyayari sa atin sa June 20? Tawagin natin si Sir DJ. Yes po. It's your time to shine. Sorry, kunin ko lang. Sorry.